Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. We are again live dito po sa Shepherds Independent Bible Baptist Church, Sipalay. At muli po ako ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos, Pastor of the Shepherds Independent Baptist Church, Manalim Simpook, Hinubaan, Negros Occidental. Uli na naman po tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at patuloy po tayo dito po sa ating series of lesson about the doctrine of hell or outer darkness. At nasa pangalawang lesson po tayo. We have 7 approaches on understanding the doctrine of hell or outer darkness. In the Old Testament, mga kapatid, there are 3 Hebrew translation na nanggaling po sa Hebrew word na Sheol. Dito po kinuha ang translation to the English word hell. At sa pag-uumpisa po natin ay babasahin natin ito pong Genesis chapter 37 and verse number 35. Dito po tayo mag-uumpisa sa ating pag-aaral ngayong hapon na ito. Sabi po na salita ng Panginoon, "And all his sons and all his daughters rose up to comfort him, but he refused to be comforted. And he said, For I will go down into the grave, unto my son mourning. Thus his father wept for him." Ito pong verse na ito ay patungkol po sa reaksyon ni Jacob nung ibinalita ng kanyang mga anak that Joseph, his son, yun pong anak ni Jacob na ginawa niya ng coat of many colors. Kung inyong maalala in the history, ay kanilang hinulog po ng mga kapatid niya doon sa isang balon na walang tubig. And after that, nagplano po sila na patayin na lang si Joseph dahil nainggit sila doon sa favor na ginawa ni Jacob. Pero mayroong isang kapatid na nagsabing ibenta na lang natin si Joseph. At ang nangyari, binenta nila si Joseph, and later on, nung sila po ay umuwi na, ibinalita nila sa kanilang ama na si Joseph ay namatay na at inatake ng isang hayop, wild na hayop. At dahil doon nalungkot po si Jacob. At ganito ang kanyang sinabi sa verse number 35. "And all his sons and all his daughters rose up to comfort him. But he refused to be comforted. And he said, For I will go down into the grave." Yung salitang grave, mga kapatid, it was translated from the Hebrew word Sheol, na siya ring pinanggalingan na Hebrew word translated to English language hell. At 3 po ang translation from Sheol to English word in the Old Testament. At magkaiba ang mga context ng mga verses na ito. Sa pagpapatuloy po natin, humingi tayo ng tulong at katalinuhan po sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Amang banal, dakilang Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng Diyos Banal na Espiritu, Panginoon, kami po ay lumalapit at humihingi ng katalinuhan sa inyong banal at dakilang harapan. Sa amin pong pag-aaral sa ikalawang lesson on the 7 approaches understanding the doctrine of hell or outer darkness. Upang ito, Panginoon, ay aming maunawaan at maintindihan namin ang kabuuan na pag-aaral po nito from Genesis to Revelation. Pagpalain po ninyo ang inyong mga salita at gamitin po ninyo ang inyong abang lingkod. Wala po akong magagawa, Panginoon, kung hindi po kayo mangunguna. Kaya pangunahan niyo po ako, itago niyo po ako sa likod ng inyong makapangyarihang kamay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, Amen and Amen. Mga kapatid, patuloy po natin alin ang doctrine na ito, so that magkaroon po kayo ng glimpse
about the parts of hell, about the kinds of hell and outer darkness in the New Testament. Ito po ay sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak dahil akala niya si Joseph ay wala na. At dahil sa sakit na kanyang naramdaman, sabi niya, I will go down into the grave unto my son mourning. Yung grave po na sinasabi ni Jacob ay galing po sa Hebrew word na Sheol. Na sinasabi niya yung soul ni Joseph ay napunta sa Sheol na translate naman into English language of the King James Bible, grave. Tumutukoy ito sa isang lugar na puntahan ni Joseph. So Hebrew word Sheol translated to English grave. Yun po ang una, mga kapatid. Genesis 37:35. Patungkol po yan sa kaluluwa ni Joseph na akala ni Jacob na wala na. So doon pupunta sa grave. Genesis 44 verse 29. And if ye take this also from me, and mischief befall him, he shall bring down my gray hair with sorrow to the grave. Yun po ang nakasulat. Gray hair. Bring down. Ibig sabihin, yung grave na ito, yung Sheol na ito, ay pababa. Bring down. 1 Samuel chapter 2 verse 6. The Lord kill it and make it alive. He bring it down to the grave and bring it up. Ayan, ginamit din po ang Sheol at translate ito sa grave. Ang Panginoon daw ay pumapatay. Hindi siya pumapatay dahil kriminal siya, Ibig sabihin, He is the author and He has the power over death. Siya ang nagdi-decide kung kailan mamamatay ang isang tao. Yun po ang ibig sabihin. So yung kanyang pupuntahan after death, ito po ay tinawag na Sheol, translated to English, grave. 1 Samuel 2 verse 6. 1 Kings chapter 2 verse 6 to 9. Ipinapakita lang ho natin dito sa ating lesson kung anong mga verses, mga kapatid, na nanggaling po sa Hebrew word na Sheol, tapos translate po ito sa English na grave. 1 Kings chapter 2 verse 6. Do therefore according to thy wisdom, and let not his whorehead go down to the grave in peace. Okay, whorehead, go down to the grave in peace. Verse 7. But shew kindness unto the sons of Barzillai the Gileadite, and let them be of those that eat at thy table, for so they come to me when I fled, because Absalom thy brother. And behold, thou hast with thee Shimei, the sons of Gera, a Benjamite of Bahurim, which cursed me with a grievous curse in the day when I went to Mahanaim. But he came down to meet me at Jordan, and I swear to him by the Lord, saying, I will not put thee to death with the sword. 9. Now therefore hold him not guiltless, for thou art a wise man, and knowest what thou oughtest to do unto him. But his whorehead bring thou down to the grave with blood. Yung grave po na ginamit dito sa mga verses na ito ay hindi ho grave
na 6 feet below the ground, kundi ito po ay nanggaling sa Hebrew word na Sheol, na siya ring pinanggalingan ng English translation, hell. So ito pong grave na ito ay tumutukoy sa pupuntahan ng kaluluwa ng tao after na siya po ay mamatay physically. Hindi po ito tumutukoy, itong mga verse na ating binasa, hindi ho ito tumutukoy sa sementeryo na grave. Ano po? Take note mga kapatid. Job 7 verse 9, as the cloud is consumed and vanisheth away, so he that goeth down to the grave shall come up no more. Na ang tinutukoy po na grave ay Sheol at hindi po grave na sementeryo. Isa pang verse, Job chapter 14 verse 13. Oh, that thou wouldest hide me in the grave, that thou wouldest keep me secret until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time and remember me. Yun po ang sinabi ni Job. Siya po ay tumutukoy kung ang tao ay mamamatay. Verse 14, if a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait till my change come. Ano po ang tinutukoy ni Job? Ito po ay tumutukoy sa resurrection. We shall all not sleep, but we shall be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump or the trumpet shall sound. So itong grave na ito mga kapatid, ito ang pinupuntahan ng kaluluwa ng tao after death. Dito po sa Old Testament, kung mapapansin niyo yung mga verses mga kapatid na ating binabasa, kung aaralin po ninyo ang context, when the context talks about righteous people, ang translation po ng King James Bible from Sheol, tinatranslate po nito into grave. Into grave. Kapag ito naman ay pinag-uusapan patungkol sa unrighteousness, wickedness, sinfulness, tinatranslate po ng King James Bible ang word na Sheol, Hebrew word, into hell or pit. Kaya mahalaga na inyo pong pansinin yung mga context at pagkakaiba. Sabi po sa Job 14 verse 15, thou shalt call and I will answer thee, thou wilt have desire to work of thine hands. Itong pinag-uusapan ay mga taong tumatawag at nananalangin sa Panginoon. Job 17 verse 13, if I wait, the grave is mine house. Sabi po ni Job. Sinabi niya, Sheol is my house. Tapos tinanslate po ito, grave. Kasi mga kapatid, meron pong isang lugar na pinupuntahan ang kaluluwa ng mga Old Testament saints. At later on, malalaman natin sa progress po ng ating lesson kung saang lugar po yun. Pansinin niyo po ang Job 17:13. Yung grave na inyo makikita rito ay translated from the Hebrew language, Sheol, nakatumbas po ng hell. If I wait, the grave is mine house, sabi ni Job. I have made my bed in the darkness. So tingnan po ninyo. I have said to corruption, thou art my father. To the worm, thou art my mother and my sister. Tingnan po ninyo yung mga verse na yan. Inangkin po ni Job na ang grave, ang Sheol, from the Hebrew language, na grave ay kanyang tahanan. Job 24 verse 19, drought and heat consume the snow waters,
so doth the grave those which have sinned. Tumutukoy po ito na ang lahat ng nagkakasala ay pumupunta sa grave. Sheol po ang tinutukoy. Kasi later on in the Old Testament, this grave, this Sheol or hell or pit are located in the same place, but they are being parted. Meron pong chambers of hell later on po sa mga lessons na pag-aaralan natin. Kaya marapat at importante po na inyong mapansin itong 3 translation from the Hebrew word Sheol. Psalm 6 verse 5. For in death there is no remembrance of thee, and in the grave Sheol, who shall give thee thanks? Meron kasing pinupuntahang lugar, kahit na save ang isang tao, ito po isang lugar na tinukoy ng Bible na Sheol, which is grave. Pero mga save po at mga righteous ang nandito. So, napakahalaga na inyo po makita ito, mga kapatid. Isa pang verse, Psalm 13 verse 17. Let me not be ashamed, O Lord, for I have called upon thee. Let the wicked be ashamed, and let them be silent in the grave. Lagi po pag sinabing grave, ito po ay place after ng tao ay maging silent na. Nandyan siya pero hindi na siya makapagsalita. Yan po ay kapag siya ay nakatihaya na sa loob ng kabaong, nandyan po siya pero hindi na siya makapagsalita. Kaso yung grave na sinasabi po rito ay grave na Sheol. Let the lying lips be put to silence, which speak grievous things proudly and contemptuously against the righteous. Oh, how great thy goodness! Verse 19, which thou hast laid up for them that fear thee, which thou hast wronged for them that trust in thee before the sons of men. So ito po ay isang lugar na pinupuntahan ng tao kung siya po ay tahimik na at hindi na makapagsalita. At ito pong grave na ito ay galing sa Hebrew word na Sheol. Isa pa pong verse dito po sa Psalm 49 verse 14. Like sheep, they are laid in the grave. Sheep po ang tinutukoy. Alam naman natin that in the New Testament, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Like sheep, they are laid in the grave. Sheol po ang grave na ito. Death shall feed on them, and the upright shall have dominion over them in the morning, and their beauty shall consume in the grave from their dwelling. But God will redeem my soul from the power of the grave, for he shall receive me, Selah. Pero sabi daw ni David, yung kanyang kaluluwa ay i-redeem from the power of the grave. Ito yung pinuntahan ni David na ang pagdating ng Panginoon na siya po ay mabubuhay maguli. Doon po sa Matthew 27 ay kukunin siya ng Panginoon. Ito rin po ay pinangako ng Panginoon sa believing thief na nasa cross. Yun po yung paradise. And later on, mas maintindihan nyo na ang grave na ito ay kaiba sa hell at kaiba sa pit.
Pero ito po ay isang lugar na pinupuntahan ng mga departed soul. Psalm 141 verse 7, our bones are scattered at the grave's mouth, as when one cutteth and one cleaveth wood upon the earth. Itong grave daw ito, meron daw itong mouth. So ito yung gates of hell. Kung isa lang po ang partition ng hell, bakit sinabi ni Jesus Christ that there are gates? Plural po yung gates niya. So isa na naman po yung trivia, mga kapatid. Isa pa pong verse, ang tinatalakay po natin ay 3 English word translated from the Hebrew language or Hebrew word Sheol, na siyang katumbas ng hell. Yung una po ay ang grave. If you want to study more about the context, isulat nyo lang po yung mga verses and then you study the context per verse na atin pong binasa para mas malalim po ang inyong pag-unawa. Proverbs 1 verse 12. Let us swallow them up alive as the grave, and whole as those that go down into the pit. Dito po sa mga verses na ito ay makikita ninyo, dalawa po ang translation. Ano po? Grave and pit. So yung pit daw at grave ay pwede kang is-swallowed alive. Okay, mayroon po kasing instance sa Bible na merong pumunta sa impyerno, sa Sheol, na pit, alive. If you remember the sons of Korah, ito po yung mga tao na nagrebelde against Moses, and the Lord God was wroth unto them, and the earth opened her mouth and swallowed them alive. Later on po, nasa pag-aaral din natin. Proverbs 30 verse 15 to 16. The horseless had 2 daughters, crying, Gabe, there are 3 things that are never satisfied. Yea, 4 things say not, it is enough. 16. The grave, the barren womb, the earth that is not filled with waters, and the fire that saith not, it is enough. Meron daw mga bagay na hindi napupuno. 16. Ito po yung grave, Sheol, the barren womb. Yung earth daw ay hindi rin napupuno ng tubig. The fire that saith not, it is enough. Yung apoy na kahit gaano karami ang iyong ilagay ay hindi pa rin nasa-satisfied at lalo pang umaapoy. Yan po yung unquenchable fire sa impyerno. So later on, mapapansin natin sa progress ng ating pag-aaral itong 3 partition or 3 parts of hell. Ecclesiastes 9 verse 10, whatsoever thy hand findeth to do, do it with all thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the Sheol, in the grave, whither thou goest. So ito pong sinasabi ni Solomon dito po sa Ecclesiastes. Sinasabi niya na kapag ikaw ay pumunta na sa kabilang buhay, sa grave na Sheol, wala nang wisdom, wala nang knowledge, wala nang device, wala nang pagtatrabaho. So nagpapatunay lamang na ang tao kapag siya ay binawian na ng buhay, pwede siyang pumunta dito sa grave na ito. Pero tandaan po ninyo na ang grave na ito ay galing po sa Hebrew word na Sheol, na siya ring Hebrew word ng hell. Songs of Solomon 8 verse 6.
Set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine arm. For love is strong as death, jealousy is cruel as the grave. The coals, therefore, are coils of fire, which had the most vehement flame. Ano po ito? Yung grave, nandito po sa Songs of Solomon, ay Sheol. At yung Sheol na ito ay identified with the coils of fire and with the vehement flame. So in-identify po ang Sheol dahil part po siya ng hell na may apoy. A little glimpse, mga kapatid, sa Luke 16. Nandito yung rich man, nandito po yung great gulfix, which is the bottomless pit, nandito naman po yung paradise. Okay? In this place are all located in the heart of the earth. Ang mga detalye po sa mga statement na yan ay nasa susunod na mga lessons po natin. Isaiah 38 verse 10, I said, in the cutting off my days, I shall go to the gates of the grave, to the gates of Sheol. I am deprived of the residue of my years. So itong grave na ito, na Sheol na ito, meron daw itong gates. When Jesus said, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Even in the Old Testament, Sheol, hell, grave, pit, meron pong gates. At hindi po yun singular, plural po yun. Maraming gates. More than one. Pangalawang translation po ng Hebrew word na Sheol ay ang pit. Ang ibig sabihin, underworld, grave pit. Ito po ay matatagpuan sa Numbers chapter 16 verse 30 to 33. Yung company of Korah na nagrebelde po kay Moses at the time na ang Panginoon ay nagalit sa kanila. At sabi sa verse 30, number 16, but if the Lord make a new thing, and the earth open her mouth and swallow them up with all that appertain unto them, and they go down quick into the pit, then ye shall understand that these men have provoked the Lord. 31. And it came to pass, as he had made an end of speaking all these words, that the ground cleave asunder, that as under them. 32. And the earth opened her mouth and swallowed them up, and their houses, and all men that appertain unto Korah, and all their goods, and they and all that appertain to them went down alive into the pit, Sheol. Katumbas din po ito ng grave, katumbas din po ito ng hell. And the earth closed upon them, and they perish from among the congregation. So meron hong napunta doon sa pit na Sheol, na hell alive in the Old Testament. At nung sila po ay pumunta doon, pababa po ang kanilang direksyon. Yung grave po, pababa din. So ibig sabihin, righteous, pababa. Unrighteous, rebellious, without faith, rebelling against God, pababa pa rin. Bakit po kaya pababa? Meron pong umakyat pataas. Yun po si Enoch. Tapos po si Elijah. In the Old Testament. Pero palagi po pag namamatay, ang statement ng Bible dyan,
kahit na sila David ay pababa. Pababa po. Deuteronomy 32:22. For a fire is kindled in mine anger, and shall burn unto the lowest hell. Ayan po yung English word na hell. And shall consume the earth with her increase, and set on fire the foundations of the mountain. Ano po ito? Ito po ang verse na nagpapatunay na ang hell ay nasa baba. Pagkatapos po itong hell na ito ang dahilan kung bakit umaapoy ang foundations of the mountain. Ang ibig sabihin niyan ay volcano. Kaya lahat po ng bagay na nasa mundo ay nasa Bible. Ang dahilan kung bakit may bulkan ay dahil sa gitna ng mundong ito ay may lowest hell. In the heart of the earth, there is an inner core which is a ball of fire. According to science. At according naman ng sa Bible, ang hell, ang impyerno na may apoy ay nasa heart of the earth. Kaya hindi ho nag-a-against ang Bible sa science. In fact, science discovers the truths of the Bible. Ganun po ang katotohanan. Kung titingnan po ninyo sa Hebrew, itong hell na ito ay Sheol. Yung Sheol, mga kapatid, na hell na yan ay grave or pit. Ang kanyang ibig sabihin, underworld grave pit. Number 16 verse 30 to 33. Yun po ay sa time ni Korah. Job 17:16. They shall go down to the bars of pit. Sheol din po yung pit na ito. When our rest together is in the dust. Ayun. Sabi daw kapag tayo ay mamamatay, meron daw mapupunta sa bars of pit. Saan po ito? Sa Sheol. Job 17:16. So napakahalaga, mga kapatid, na alam po natin itong tatlong translation ng Hebrew word na Sheol. Ang last po ay ang hell. Ito po ay matatagpuan, the Hebrew word Sheol translated to hell in English. Job 11 verse 8. It is as high as heaven. What canst thou do deeper than hell? What canst thou know? Kung gaano daw kataas ang langit, ganun din kababa ang hell. Bakit ito mababang mababa? Kasi ito po ay nasa pinakagitna ng mundo. At ang gitna ng mundong ito po ay mayroong tinatawag na magnetic field na siyang humihila sa lahat ng bagay pabalik sa earth. Only in the earth meron kang makikitang gravitational pull. Ang ibig sabihin, bakit niya hinihila lahat ng bagay pabalik? Kasi nasa pinakailalim siya. Siya yung pinakababa, siya yung pinakailalim. Kaya hinihila niya lahat ng bagay papunta doon. Hell is naked. Job 26 verse 6. Hell is naked before him. In destruction hath no covering. Anong ibig sabihin? Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari, kahit na ang nangyayari sa impyerno. Sino ang pumupunta doon? Because He is God. He knows everything. Sino ang pupunta doon? Psalm 9 verse 17. The wicked shall turn into hell, Sheol, and all the nations that forget God. Tatandaan nyo, Sheol din ang pinupuntahan ng mga righteous
Pero it was translated to the English language, grave. Kapag unrighteous, pit or hell. Psalm 16 verse 10. For thou wilt not leave my soul in hell. Tingnan po ninyo sinabi ni David. Neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ni David sa sinabi niya na hindi mo iniwan ang aking kaluluwa sa impyerno? Hindi po napunta si David sa impyerno na may apoy. Ang cross-reference po nito ay Acts chapter 2 verse 27 to 32. Saan po pumunta si David? Verse 27. Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. 28. Thou hast made known to me the ways of life. Thou shalt make me full of joy with my countenance. Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried in his sepulchre with us until this day. Okay? 30. Therefore, being a prophet, knowing that God had sworn with an oath to him, and that of the fruit of his loins, according to the flesh, he will raise up Christ to sit on his throne. 31. He seeing this before, speak of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. 32. This is Jesus hath God raised up, whereof we are all witnesses. Alam niyo po ba kung bakit sinabi yun ni David? Kasi ang nangyari mga kapatid, when Jesus Christ was resurrected, ito po ang sinabi sa Acts, tumutukoy po si David doon sa resurrection of the Lord Jesus Christ na nangyari po sa Matthew 27 verse 51 to 53. And the earth did quakes, and the rocks rent, and many bodies of the saints which slept arose and went out of the grave. At ang nangyari mga kapatid, went into the holy city after his resurrection. So yun po ay tumutukoy sa pre-rapture ng Old Testament saints. Kaya talagang napunta po sa Sheol ang kaluluwa ni David, kasi doon pumupunta yung mga saved mga kapatid, hindi po direct na pumupunta sa langit. Pumupunta po muna doon sa paradise. Nasaan yung paradise? Nasa heart of the earth. As Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Nung nag-preach po si Jesus Christ sa heart of the earth, sa paradise, ay wala po siya sa impyerno na may apoy. Nandun po siya sa Abraham's bosom. Nandun siya sa paradise, kasama niya ang believing thief. And he preached unto them, sa mga tao sa panahon ni Noah, the preaching of condemnation, hindi po preaching of salvation. Wala pong naligtas sa preaching niya. Gaya ng sinasabi ng iba na mayroon pang naligtas sa impyerno. Kasi later on mga kapatid, dito sa lesson natin, makikita natin yung pinaka-clear na partition ng hell. Ito ang paradise. Mayroon pong Abraham's bosom. Ito yung paradise na Abraham's bosom. Mayroong great gulf fixed na bottomless pit. Sa kabila po, mayroong hell with flame. Kaya wag niyong tatantanan ang pag-aaral po na ito para maintindihan po ninyo at lalong lalawak ang pag-uunawa ninyo patungkol sa hell at patungkol po sa outer darkness. Aralin po ninyo itong mga verses na ito. Psalm 55 verse 15. Let death seize upon them. Let them go down quick unto hell. For wickedness is their dwellings, and among them. Binanggit po ang wickedness. Tapos incorporated po ito sa word na hell na Sheol. Kapag wickedness, sinfulness, unrighteousness, yung Sheol na Hebrew word ay tinatranslate po into hell. Kapag ito naman ay may righteousness, katulad po sa Patriarch David,
Katulad kay Joseph na anak ni Jacob na akala niya patay na, ito po ay incorporated with grave. Kaya mayroon pong pagkakaiba, yung hell, yung pit, at saka yung grave. Kung magpapatuloy po kayo sa pakikinig at panunood sa mga lessons na ito, unti-unti po mabubukas yung isipan nyo, unti-unti ninyong makikita. Bakit tatlo? In the New Testament, bakit tatlo? At bakit tatlo ang partition? Bakit tatlo ang kinds of hell? Kaya wag ho kayong bibitaw, mga kapatid. Tuloy po tayo, Psalm 86 verse 13. For great is thy mercy toward me, thou hast delivered my soul from the lowest hell. Si David ulit ang nagsabi. Ang kanyang kaluluwa raw ay galing sa lowest hell. Ibig ba sabihin, pumunta siya sa impyerno na may apoy? O di kaya pumunta siya doon sa grave, which is Abraham's bosom? Kaya lalawak po talagang pag-uunawa nyo. Pero sinabi ng Bible, thou hast delivered my soul from the lowest hell. Later on po, 3 kinds of hell, 3 parts of hell, ang mga susunod na lesson po natin. Kaya doon matatagpuan natin yung pagkakaiba ng mga parts na ito. So sinabi po dyan, lowest hell. Kung gagamitin po yung lowest, ibig sabihin mayroong mid at saka upper. Kasi hindi siya pwedeng sabihing lowest hell. Ang lowest po kasi galing yan sa low. Tapos mid, high, mid, low. Tapos po lowest. Doon sa pinakataas, highest. Magiging sinungaling po ang Bible kung walang mid hell and upper hell. Bakit may lowest? Another dapat na aralin po natin. Psalm 116 verse 3. The sorrow of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. Alam niyo po ba kung bakit sinabi ni Abraham sa rich man, my son, remember that in thy lifetime receivest thy good things, and Lazarus evil things. He is comforted. Kasi po rito, sa paradise na ito, araw-araw nilang nakikita yung hell sa kabila. With sorrow and trouble. Kaya kinocomfort sila. Kinocomfort sila. Kasi hindi pa hulangit yung Abraham's bosom at hindi pa hulangit yung paradise. Wala pa sa langit yung paradise noon. Before ng Matthew 27. So lalawak po ang inyong pagkaalam sa eschatology kung maaaral po ninyo itong mga lessons natin. Proverbs 5 verse 5, her feet go down to death, her steps take hold on hell. Okay? Yung hell daw pupuntahan mo kapag dumating na yung death sa'yo. So life after death. Proverbs 7:27, her house is the way to hell, going down to the chambers of death. Yung hell daw, mga kapatid, ito raw ay mayroong chambers of death. Look at the word chambers. Chambers means mga kwarto, partition. So ang hell po pala ay may partition. May chambers po ito. And in the New Testament, in the book of Luke, chapter 16, meron nga naman itong partition. At 3 ang partition po nito. And later on, mas maintindihan nyo pag hindi kayo bumitaw sa pag-aaral natin. Kaya abangan po ninyo ang mga susunod na lesson natin. Chambers of death. Proverbs 9:18. But he knoweth not that dead are there, and that her guests are in the depths of hell. May pinakailalim ang hell, ang impyerno.
ang Sheol ay merong pinakailalim. Kapag in-explain na naman natin sa science yan, sasabihin na naman, scientist na naman tayo. Ano po? If the earth is sphere, kung sphere po, parang bola yung earth. Tapos, yung hell ay nasa pinakagitna. Yung pinakagitna, yun ang pinaka-inner. Yun ang pinaka-lowest. Yun daw ang ball of fire, ang inner core. So, scientist na ba tayo? Hindi tayo scientist. Pinapatunayan lang ng science na tama ang Bible, mga kapatid. Sa madaling sabi, hell is beneath. Proverbs 15:24. The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. Yung way of life daw ng mga matatalino, pataas. Buhay. Para lumayo siya pababa sa hell. Kasi yung hell nasa pinaka-gitna, pinakababa. Ganun po ang ibig sabihin. Proverbs 23:14. Thou shalt beat him with a rod. Thou shalt deliver his soul from hell. Ano po yung ibig sabihin yan? Yung mga kaluluwa, yung kaluluwa ni David galing sa hell. Tapos i-deliver yun, kukunin dun sa hell. Hindi po imposible na magkakaroon ng rapture. Kasi nagka-rapture na. AD 33 when Jesus died on the cross. Matthew 27. At dito po sa panahon na ito, dito ni-resurrect ng Panginoon ang mga Old Testament saints. At dito sinabi ni David, Thou hast not left my soul in hell. Dumarami po ang pumupunta sa hell dahil sa mga maling paniniwala, sa mga maling turo, na imbis na po ibase sa Bible, ibinabase na lang kung sino yung marami, ibinabase na lang kung sino yung matagal, kung sino yung mas matatalino, mga doctors, mga matataas na tao. Hindi na ho binabase sa Bible. Kaya mahalaga na bumalik tayo sa final authority na ang Bible as Baptist today. Isaiah 5:14. Therefore hell hath enlarged herself and opened her mouth without measure, and their glory and their multitude and their palms, and hath he that rejoice shall descend unto it. Dumarami po ang pupunta doon. Bakit? Kasi hindi assurance na ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo, save ka. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Baka kasi maling Kristo ang natanggap mo. Sinong Kristo ang natanggap mo? Baka ang Kristo na ito, siya ring Ama. Kasi ang tunay na Kristo na tagapagligtas ay God the Son at kaiba po sa God the Father. Iba yung nag-send, iba yung ipinadala. In fact, may trono ang Ama, may trono si Jesus Christ. Hindi ho sila Voltes 3. Hindi sila na siya lang rin yun, alias lang. Hindi ho ganon. Dahil ang God ay plural, Elohim. At ang plural na ito ay God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. At meron silang kanya-kanyang divinity, kanya-kanyang Godhead, kanya-kanyang attributes, kanya-kanyang trono. Kaya delikado ka kung mali ang Kristo na natanggap mo. Baka pagdating ng panahon, during the great white throne judgment, God will tell you, I'll never know you. I'll never know you. Bakit? Hindi mo kilala ang Kristong tinanggap mo. Hindi mo sure. Siya ba ang Father? Hindi ko sure. Siya ba ang Holy Ghost? Hindi ko sure. Siya ba si Jesus? Hindi ko sure. Kaya dapat, kaibigan, sigurado ka kung sinong Kristo tinanggap mo.
if you will not accept the biblical Trinitarianism, baka hindi ka safe. Delikado ka. Palawak ng palawak ang occupants ng hell. I don't think so, mga kapatid, na kapag binasa mo ang Bible at lead ka ng banal na Espiritu, I don't think so that you will deny the biblical Trinitarianism. Bakit mo i-deny ang biblical Trinitarianism kahit nakita mo ang totoo? It is because of pride. Tatandaan mo, kapag ang pride ay pinairal mo, hindi ka pa anghel, tao ka. Kung ang anointed cherub, Lucifer, the most perfect angel, napunta ng impyerno dahil sa pride, ikaw mapupunta ka rin sa impyerno dahil sa pride mo. Kaya kung ako sa'yo, lulunukin ko na yung pride ko. Tatanggapin ko na talaga kung ano yung totoo. Kung hindi mo man matanggap ngayon, aralin mo. Pagdating ng panahon, matatanggap mo rin. Kaysa naman patigasin mo yung puso mo at mag-aantay ka ng kamatayan at doon ka pupunta. Kasi nga, maling Kristo ang natanggap mo. Kung talagang ikaw ay naniniwala at tiwalang-tiwala ka na pinakatotoo na yung pananampalataya mo, tingnan mo yung 7 approaches of the doctrine of biblical Trinitarianism. Huwag mong laktawan. Pakinggan mo. Aralin mo. Kung talagang strong ka sa faith mo. Kung mas biblical yan kaysa study ng 7 approaches o biblical Trinitarianism, try mo lang. Baka may pag-asa ka pa, kapatid. Mahalaga ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. It is by grace through faith. Magkamali ka sa faith mo, maling Jesus ang matatanggap mo, maling langit ang mapupuntahan mo, baka imbis na langit, impyerno. Kasi maling Diyos ang sinasamba mo. Akala mo biblical, pero yun pala traditional. Akala mo scriptural, yun pala newspaper ang nabasa mo at Christian literature, hindi Bible. Bumalik ka sa pinaka-basic. Basic instruction before leaving this earth. That is the Bible. The King James Bible. Isaiah 28 verse 15. Because he have said, we have made a covenant with death, and with hell we are at agreement when the overflowing scourge shall pass through. It shall not come unto us, for we have made lies our refuge, and under falsehood we have hid ourselves. Tinan po ninyo, ang hell na Sheol ay idinikit sa tinatawag na agreement with death. Idinikit sa lying, lies as refuge, falsehood. Lahat ng sinungaling at nagsisinungaling, nagdadagdag at nagbabawas sa salita ng Panginoon, dito pupunta sa hell. Baka akala mo yun na yun, pero mali pala. Dagdag pala yun. Wala pong 3 in 1 sa Bible, wala pong 1 in 3. Ang meron lang po sa Bible, 3 are 1. Pag-isipan nyo po yan, mga kapatid. 1 John 5 verse 7. Isaiah 57 verse 9. And thou wentest to be king with ointment, and did increase thine perfumes, and did send thy messengers far off, and did debase thyself even unto hell. Yung salitang debase, mga kapatid, pinababa mo yung sarili, pababa
sa impyerno. Kaya ang impyerno po ay hindi pataas, pababa. Direction to the lowest hell. Ezekiel 31 verse 15. Thus saith the Lord God, in the day when he went down to the grave, I caused a mourning, I covered the deep for him, I restrained the floods thereof, and the great waters were stayed, and I caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him. I made the nations to shake in the sounds of his fall. I cast him down to hell, and with them that descends into the pit. And all the trees of Eden, and the choice, and the best of Lebanon, and all that drink water shall be comforted in the nether parts of the earth. Mga kapatid, napakahalaga ng Ezekiel. Ito po ay prophecy tungkol sa nangyari sa Eden. If you would study the Bible, historic view of the Bible, when God created on the 6 days creation, He planted a garden eastward in Eden. Going back to the book of Genesis. Ang Garden of Eden, mga kapatid, ay hindi po create, it was planted. And after the flood, Genesis chapter 6, naging silent po ang Bible patungkol sa Eden, the paradise of God, the garden of God. Until Ezekiel 31, na ito daw po ay pumunta saan? Sa hell. Saan ito? Kung ang hell ay nasa gitna ng mundo, ay pumunta doon. Ito yung naging Abraham's bosom. Ito yung naging paradise, mga kapatid. Ezekiel 31 verse 15 to 17. And made the nations to shake at the sound of his fall, and when cast him down to hell, with them that descend unto the pit. Ayun na. And all the trees of Eden, saan daw? Nandun sa hell, nandun sa pit. Nasaan? Sa grave, mga kapatid. Yung grave na ito po yung paradise. Ito yung Abraham's bosom. The choice of the best of Lebanon, all that drink water shall be comforted. Ano po yan? Yan yung sabi ni Abraham, he is comforted patungkol kay Lazarus, and thou art tormented, rich man. Yan po yung lugar na yon. Kaya nung naging silent po ang Bible patungkol sa Garden of Eden, wala na po sa Tigris and Euphrates. Geographically, yun po ang lugar ng Garden of Eden, pero wala na po doon ngayon. Kasi nga, tinago yon doon sa heart of the earth. Yun ang grave, yun ang paradise, yun ang Abraham's bosom na pinupuntahan ng mga saved. Katulad po ni Lazarus. He was carried by the angels into Abraham's bosom. Bakit dinala siya ng mga anghel? Saan yung Abraham's bosom? Umakyat lang ho ito, Matthew 27, when Jesus Christ was resurrected. So pababa dito. Verse 16, sabi niya, descend into the pit. Verse 16, Ezekiel 31. Take note niyo po yung verse na yan. They also went down into hell with him unto them that be slain with the sword, and they that were his arm, that dwell under the shadow of the midst of the hidden. Aralin nyo po yung Ezekiel 31. Malalaman nyo na ang mga saved, mga believers, ay pumupunta sa grave. Pati ang Garden of Eden nandoon. Kasi yun ang paradise of God. Silent man ang Bible, nasa Ezekiel 31 ang sagot. Lumabas ito, Luke 17. Luke 16, I mean. The story of rich man and Lazarus and Abraham. And I don't believe, mga kapatid, na ito ay isang parable. The story of rich man, Lazarus, and Abraham. Kasi si Abraham po ay tunay na tao.
Si Lazarus, tunay na tao. Ang rich man, sabi diyan, a certain rich man. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng certain? Hindi gawa-gawa. Talagang mayroong rich man na nakakakilala kay Abraham na siya ring kilala ni Lazarus. Ang ibig sabihin nito, sila po ay magkakakilala. And that time, sinabi ni Abraham, they have Moses. Parable ba si Moses? Hindi o parable si Moses. Si Abraham hindi rin parable. So maging patas kayo. Biruin nyo, yung outer darkness lang yung gagawin yung parable. Pero si Abraham hindi nyo gagawing parable. Gawin nyo na rin parable. Si Moses gawin yung parable. Paano nyo i-explain yun? Mga tunay na tao yun. Maging patas naman po tayo. Hindi ho kasi ito parable. It is a real story. Kasi kung magiging parable po ito, magiging sinungaling si Jesus Christ. At gagawa-gawa siya ng kwentong hindi totoo. Gumamit pa siya ng pangalan. Kaya ang nangyari mga kapatid, when the flood came, because of the grievous sin of human at the time of Noah, itinago ng Panginoon yung Garden of Eden into the heart of the earth, which is called paradise or Abraham's bosom or grave. Impyerno po yan na walang apoy. Lugar ng mga saved, lugar ng mga mananampalataya at ligtas sa God na Elohim. Hindi ho wanis si Abraham. Si Moses hindi rin. Kasi kilala ni Moses si I am. Old Testament pa lang, kilala na po niya si Jesus Christ. Another verse mga kapatid, Ezekiel 32 verse 21. The strong among the mighty shall speak to him out of the midst of hell. With them that help him, they are gone down, they lie uncircumcised, slain by the sword. Midst of hell. Amos 9 verse 2. Though they dig into hell, maghuhukay papunta ng impyerno. Ibig sabihin talagang pababa dito sa crust na ito, maghukay ka papunta sa mantle, tapos sige pa hanggang mahukay mo ang impyerno. Tapos kung mali ang paniniwala mo, tumalon ka na kasi doon ka rin pupunta. Kaya pababa po ang hell. Jonah 2 verse 2. And said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me out of the belly of hell. Cried I, and he heardeth my voice. Ito po yung comparison ni Jesus Christ sa nangyari kay Jonah. As Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. At parami ng parami ang mga pumupunta rito dahil sa pride at dahil sa maling paniniwala patungkol sa Diyos. Kaya napakahalaga na maging tama ang iyong pananampalataya patungkol sa Diyos. Kasi pag nagkamali ka sa pananampalataya, ang pananampalataya ay siyang nagliligtas. By grace through faith, Ephesians 2:8 and 9. Receiving the end of your faith, even the salvation of your soul. 1 Peter chapter 1 verse 9. Pag nagkamali ka sa faith mo patungkol sa Diyos, maiimpyerno ka kahit tumanggap ka pa kay Jesus Christ. Bakit? Baka hindi mo nagawa yung Acts chapter 20 verse 21, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Ano po yun, Pastor? Romans 10:9 and 10.
that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and thou shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kung ikaw ay sasampalataya na si Jesus Christ ay Lord, siya ay God, at sasampalatayanan mo sa iyong puso na siya ay binuhay maguli ng God the Father, at tatawag ka sa pangalan ng Panginoon, maliligtas ka. Huwag yung believe only, faith alone. Hindi ka na magsisisi sa iyong maling paniniwala. Hindi ka na magsisisi. Manampalataya ka na lang. At huwag ka rin daw tumawag. Basta manampalataya ka lang. O sige, gawin mo yung James 2:19. The devil also believe. Naligtas ba ang devil? Kasi believe only siya. At saka yung belief niya, one God. Naligtas ba siya? Devil siya. Wala pong pinapaniwalaan ng devil na totoo. Yung one God na pinapaniwalaan niya, hindi yung totoo. Huwag mo sasabihin, alam nga ng devil na one God. Ano ang ibig mong sabihin? Sasama ka sa paniniwala ng devil? Alam mo ba kung saan pupunta ang devil? Sa hell. Alam mo ba kung bakit create ang hell? Dahil sa devil. O sige, sumama ka. Mag-believe only ka. At mag-believe only ka sa one God. Matakot ka. Matakot ka. Bakit? Search the scripture. Search the Bible. Hanapin mo ang katotohanan sa Bible. Alam mo kung paano mo masisiguro ang iyong kaligtasan? Tanggapin mo na may God the Father. Tanggapin mo na si Jesus Christ ay ipinadala ng Ama. He was not the Father. He is God the Son. He is our Savior. Tumawag ka sa kanyang pangalan, magpakumbaba, magpasaklolo, at ikaw ay maliligtas. Huwag kang maniwala sa mga believe only, dahil ang patutunguhan mo ay James 2:19. James 2:19. Mapapasama ka sa kanila. At alam mo ba kung ano ang lugar na prepared para sa kanila? Prepared for the devil and his angel, the origin of hell. Kaya create ang hell dahil sa mga devil and his angel. Kaya napakahalaga po. Kung ikaw ay kinokonsensya habang nanonood ka at kinakabahan ka, ang dapat mong gawin ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo as the manifested Son of God. Tanggapin mo na si Jesus ay iba kaysa Ama. Tanggapin mo ang biblical Trinitarianism. Sumunod ka sa panalangin na ito. Kung kinakabahan ka, wala namang mawawala sa iyo eh. Siguraduhin mo ang kaligtasan mo. Sumunod ka sa panalangin na ito. Dakilang Diyos, patawarin niyo po ako sa aking maling paniniwala. Ako po ngayon ay nagsisisi na at tinatanggap ko na ang Biblical Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Nagkakaisa. Jesus, tinatanggap ko na ikaw ang God the Son, isinugo ng God the Father upang ako ay iligtas. Salamat po Panginoong Hesukristo sa inyong buhay na inialay sa cross ng Kalbaryo. Salamat po sa inyong pag-ibig.
naniniwala at sumasampalataya po ako sa Diyos banal na Espiritu. Panginoon, maawa po kayo sa akin. Iligtas niyo po ang aking kaluluwa mula sa kamatayan ng impyerno. Bigyan niyo po ako ng buhay na walang hanggan sa pangalan ng aking Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Kaibigan, kapatid, kung ginawa mo at sinunod mo ang panalangin, it is not the prayer that saved. It is just your confession of your faith. Romans chapter 10 verse 9 and 10. What saves you is your true faith. Yung tunay na pananampalataya mo na nag-udyok sa'yo upang tumawag ka sa Panginoon. Yung panawagan mo sa Panginoon, ang siyang nag-udyok sa Panginoon upang maawa siya sa'yo at ibigay niya yung kanyang grace. By grace, through faith. It is not of ourselves, it is the gift of God. Meron pong dalawang klase ng prayer. Prayer or calling for salvation and prayer or calling for Christian living. Yun pong ministry of prayer. Alam niyo po yung ministry of prayer, yung prayer warrior ka, nananalangin ka. Yun po yung ministry of prayer. Pero po yung Romans chapter 10 verse 13, yung sinner's prayer, isang beses mo lang yun gagawin. At totoo ang iyong pananampalataya. Isang beses lang. Dalawa rin ang confession. Confession that Jesus Christ is Lord. Romans 10 verse 9 and 10. Meron namang isang confession. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Yung nagko-confess ka ng mga kasalanan mo sa Panginoon para patawarin ka at mabalik yung joy of salvation mo. Confession for Christian living po yun. Dalawang klase din ang repentance. Repentance for salvation, repentance for Christian living. Kaya nagkakandaloko-loko yung mga doctrine ng ibang tagapagturo kasi hindi nila alam yon. Nakastick lang sila sa isang topic tapos babalik-balikan nila. Aralin mo yung buong Bible, dapat wala kang doctrine na sasalungatin. Kasi kung sasabihin mo as we close na hindi mo na kailangan manalangin, hindi mo na kailangan magsisi, aba, sinasalungat mo ang Luke 13 verse 3 and 5. I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Anin mo yan, pupunitin mo, sasabihin mo sa mga ano lang yan, sa mga Hudyo lang yan, sa mga ganito, sa mga ganyan. Saan ka lulusot? Sabi ng Bible, repentance must be preached into all the world. Sasabihin mo, ay hindi yan pwede sa mga hintil. Ano yung into all the world? Lumabas ka na ba sa mundo? Kasi hintil ka, nasa Mars ka na ba? Sinasalungat mo yung prinsipyo ng Bible. Ibig sabihin, confusion ang tinuturo mo, hindi truth. Wag na kayong manalangin, wag na kayong tumawag sa Panginoon. Paano yung Romans chapter 10 verse 13? Ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon maliligtas. Hindi para yan sa mga Hudyo. Aralin mo. Sinabi doon, there is no difference between Jew and Greeks. Ano yung Greeks? Hintil. Talagang mga kampo ng kadiliman, no? Mag-ingat kayo. Mga kapatid, mag-ingat po kayo. Hindi ibig sabihin na sila ay magaling. Hindi ibig sabihin na sila ay may mga verses. Papaniwalaan nyo kaagad. Try every spirit if they were be of God or of the devil. If you have some question, mga kapatid, dyan po sa ating comment section ay mag-iwan po kayo. Pero sana naman po, huwag kayong lalaktaw at huwag nyong pong iwawalang bahala yung ating mga pag-aaral at tapusin nyo po yung series of lesson natin. Pagpalain po kayo ng Panginoon at tayo po'y magpapaalam na.
Marami pong salamat at i-bless po tayo ng ating Panginoon. We'll pray as we close. Most gracious and loving Father, Lord, we thank you once again for this opportunity that we have the quality time spend one with another studying your word. We are on the second lesson on the study of the doctrine of hell or outer darkness. Panginoon, dinadalangin ko po na sa pamamagitan po ng live broadcast na ito, marami pong mga kaisipan ng aming mga kapatiran that they would have the open mind to study more about your word. Sapagkat, Panginoon, sinabi po ninyo that the wisdom of this world is foolishness with God. Nobody and no one can beat the truth of the Bible. Wala pong kayang magpatumba sa katalinuhan at mga aral ng salita po ninyo. The wisdom of this world is foolishness in your sight. Kaya kahit na ano karami, Panginoon, gaano karami ang alam namin sa mundo, if it is not biblical, then it is foolishness. Sana naman, Panginoon, mag-udyok po ito sa mga nanonood, nakikinig at sumusubaybay na lalo pa nilang pag-aralan ng inyong mga salita. Dahil napakahalaga ng kaligtasan. Sana po ay marami ang maligtas dahil po rito. They would find the truth and the truth shall make them free. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik namin ang papurit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and Amen. Maraming po salamat, mga kapatid. Ako po ang inyong abang likod, Pastor Erwin Jan Rimos, the pastor of the Shepherds Independent Baptist Church, Manalim, Simpoque, Nubaan. And this is the Shepherds Independent Bible Baptist Church in partnership with Pastor Jubin Espartero. God bless and good evening to everyone.